As you can see here na nag-start yung Warriors using 2 bigs. Nilagay nila si Saric na kaya ring pumasa and merong outside shooting para maka-blend in kay Kevon Looney. And hindi sila small ball. And ayun na nga, eager si Saric na kumuha ng possession. And yung Bulls, bakit sila nag-collapse lahat kay Dario, diba? That led to an open 3-point shot of Andrew Wiggins. And what a luxury na meron kang stretch big. And sana mas ma-utilize pa nila si Dario Saric. Lahat pumunta sa paint pagtakbo ni Kevon Looney kaya open si Dario and he knocks it down. Hanggang sa ganun ulit, nakadrop na dito si Williams ng Bulls, si Vucevic naman kay Looney. Kaya nagkaroon ng confusion kasi outside bibirada si Dario and too late for Patrick Williams. Nice game also kay Andrew Wiggins pero ayoko talaga siyang i-trade eh. Nagka-personal problem lang talaga. Hindi naman siya yung toxic sa team and grabe yung madadala niya kapag playoff time. Sino ipapabantay nyo sa mga best players ng kalaban? Si Kuminga na na-breakdown na natin dito on how he defend players, especially kapag one-on-one. I'm still on Wiggins. Kung may ita-trade man for me, Kuminga and Draymond Green. Matindi ang makukuha yung player dyan nakapalit sa dalawang yan. Dito, yung ginagawa ni Draymond Green is nagagawa naman ni Saric. Hand off, sabay ghost pop. Ititira niya pa sa labas. Unlike kay Green na maghahanap pa rin ng passing option kahit pwede niya nang itira. Sa kanya din naman nagaling na hindi na siya yung dating Green na kilala natin before. Para saan pa na mag-request siya ng high contract tapos mangsisira pa ng laro kung alam niya namang hindi na siya tulad ng dati. Again, Dario Saric here being the playmaker in the post. Nag-stumble siya pero hindi naman nag-panic. And what a cut from Andrew Wiggins. Is he really back to his 2022 self? And dito, nakita ni Saric na parang walang kwenta yung pag-pop niya, pero hindi siya naging stagnant eh. Hindi siya yung nakatayo lang. He cuts to the middle para mabigyan ng bola si Kevon Looney. Lamang yung Bulls sa halftime ng 13 points, pero uminit si Klay Thompson. And ganito yung namimiss natin sa kanya. He's shooting from catch and shoot. Tipong pag-release, yung feeling na hindi na magmimintes. Again, Dario and Andrew connection. Great awareness na libre yung corner. Pero inatake ni Wiggins yung closeout. And again, continuous yung movement ni Saric. Hindi yung pagpasa, nakatayo lang. Kaya nalibre na naman siya sa 3-point distance. Sakto naman yung buhos ng mga points ni Steph nung nagko-contribute na yung karamihan. Buti, pumapasok din yung mga tira ni Kuminga on his entry. At least, pinupuri ko siya this time. Mas okay na off the bench, diba? Tipong firepower lang, hindi yung magde-demand ng bigger role and minutes. Pakita mo na lang yung may-help mo kapag pinasok ka. Diyos ko, ilang years na lang yung core. Hindi pa ba siya makapag-antay? Pero sana i-trade pa rin. Ayan, tumaas na yung value, scoring 24 points. And here, perfect pass from Brandon to Andrew for 2 points. And then, tingnan nyo si Steph Curry. Nandito siya sa may right wing. And habang nagkakagulo yung lahat sa bola, he runs into the corner and nalimutan yung greatest shooter na sobrang open. Bang! And ayun, takeover mode from Steph Curry. GG, 27 points and 9 assists. Pero itong dalawa talaga, puro mga key plays. Dario Saric, 12 points, 7 rebounds and 6 assists. Andrew Wiggins, 17 points, 5 rebounds and 8 assists.